10 mga hayop na kayang mabuhay kahit matapos nilang mamatay. Kapag ang isang tao ay namatay na, ibig sabihin ay hanggang doon na lamang ang kanyang buhay. Ngunit iba sa mga hayop. Ito ay sapagkat may ilang mga hayop na bagamat patay na ay kaya pa ding mabuhay muli. Nakakagulat, no? Pero totoo yun. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga hayop na sinasabing may second life. Kaya naman simulan na natin. Number 1, cockroaches. Sa bawat sulok ng mundo, ang ipis ay palaging bahagi ng ating kwento. Maging sa mga kalsada, sa kusina o maging sa mga alamat ng kaligtasan. Ngunit sino nga ba ang mga nilalang na ito? At bakit sila kinikilala bilang isa sa mga pinakamatibay na hayop sa mundo? Ang sagot ay nakaugat sa mahaba nilang kasaysayan, isang kwentong nag-ugat 300 million years na ang nakalipas. Bukod dito, ang ipis o Blattodea ay isang grupo ng insekto na kilala sa kanilang maliliit na katawan, makinis na balat at mabilis na galaw. Sa agham, sila ay itinuturing na mga survivor o mga nilalang na nakalampas sa evolution ng mga dinosaur, matinding pagbabago ng klima at iba't ibang banta mula sa kalikasan at tao. May higit 4,000 species ng ipis sa buong mundo, ngunit ang ilan sa mga pinaka-popular ay ang mga nakikita natin sa ating mga tahanan. Ang Periplaneta americana o American cockroach at Blattella germanica o German cockroach. Bagamat madalas silang ituring na peste, ang kanilang contribution sa kalikasan ay mahalaga. Sila ang mga tagapaglinis ng ecosystems, kumakain ng mga nabubulok na bagay tulad ng patay na hayop, tirang pagkain at mga halaman. Ngunit ang tunay na kagilagilalas na aspeto ng ipis ay ang kanilang kakayahang mabuhay sa ilalim ng mga pinaka-extreme na kondisyon. Hindi tulad ng tao, ang ipis ay hindi nangangailangan ng ulo para mabuhay. Dahil wala silang central nervous system na tulad ng sa atin, ang kanilang mga reflexes ay pinamamahalaan ng nerve ganglia na nasa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Bukod dito, ang kanilang open circulatory system ay hindi nangangailangan ng pressure mula sa ulo para sa pagdaloy ng dugo. Kung wala man ng ulo, ay maaari pa rin silang mabuhay ng ilang araw bago tuluyang mamatay dahil sa gutom o dehydration. Ang ipis ay kayang mabuhay ng halos 1 buwan ng walang pagkain at halos 1 linggo kahit walang tubig. Number 2, bees. Ang mga bubuyog ay isa sa mga pinakamahalagang insekto sa mundo. Kilala sila sa paggawa ng honeycomb at sa pagtulong sa pollination ng mga halaman. Pero ang hindi alam ng marami, ang mga bubuyog ay may isang natatanging katangian. Kahit sila ay patay na, may ilang bahagi ng kanilang katawan na patuloy na gumagana. Ang kwentong ito ay puno ng kagila-gilalas na detalye tungkol sa kanilang sakripisyo at role sa kalikasan. Ang mga bubuyog ay maliliit pero masisipag na insekto na naninirahan sa mga koloni. Ang bawat kolonya ay may 3 uri ng bubuyog, ang reyna na siyang nangingitlog, ang mga manggagawa na gumagawa ng lahat ng trabaho mula sa paghahanap ng pagkain hanggang sa pagtatanggol ng kolonya, at ang mga driver na namamahala sa pagpaparami ng pugad. Ang mga manggagawa ang bida sa ating kwento dahil sila ang may natatanging kakayahan na mabuhay kahit sila'y patay na. Kapag tinibo ng isang manggagawang bubuyog ang kalaban ay madalas siyang mamatay dahil natatanggal ang kanyang tibo kasama ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit ang tibo na naiwan sa balat ng kalaban ay patuloy pa rin sa paggalaw at pagtuturok ng kamandag. Kahit patay na ang bubuyog, ang kanyang tibo ay nananatiling aktibo. Ang ganitong kakayahan ay malaking tulong para maipagtanggol ang kanilang pugad mula sa mga umaatake. Ang kakaibang katangiang ito ng mga bubuyog ay napansin na noon pang sinaunang panahon. At noong 18th century ay isinulat ng mga naturalist ang kanilang observation tungkol dito. Sa kasalukuyan ay maraming eksperto ang nag-aaral pa rin ng ganitong katangian ng bubuyog sa mga laboratory sa buong mundo upang mas maintindihan ito. Ang katawan ng mga bubuyog ay may kakaibang istruktura. Mayroon silang mga ganglia na parang maliliit na utak sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Kahit ang kanilang ulo ay nahiwalay, ang mga ganglia ay nagbibigay pa rin ng signal sa kanilang katawan. Kaya naman kahit patay na ang bubuyog, ang kanilang tibo ay nagagawang gumalaw at maglabas ng kamandag. Para sa kanila, mas mahalaga ang kaligtasan ng kanilang pamilya kaysa sa sarili nilang buhay. Bukod dito, ang kamandag ng bubuyog ay ginagamit din sa medisina. Ang bee venom therapy ay nakatutulong sa paggamot sa mga sakit tulad ng arthritis. Sa ganitong paraan, ang kanilang sakripisyo ay nagiging kapaki-pakinabang hindi lang sa kolonya nila kundi pati sa tao.
Number 3, chickens. Noong September 10, 1945, sa bayan ng Fruita, Colorado, ay isang kakaibang pangyayari ang naganap na naging bahagi ng kasaysayan. Si Lloyd Olsen, na isang magsasaka, ay naghanda ng hapunan para sa kanyang pamilya. Isa sa kanilang mga manok, si Mike, ang piniling katayin ni Lloyd. Ngunit ang sumunod na nangyari ay labis na ikinagulat ng lahat. Matapos putulin ang ulo ni Mike ay nanatili siyang buhay. Sa halip na bumagsak, siya ay tumayo, naglakad at gumalaw pa rin. Napag-alaman kalaunan na ang kutsilyo ay hindi tumama sa buong utak ni Mike. Naiwan ang bahagi ng kanyang utak na kontrolado ang mga mahahalagang gawain ng katawan tulad ng paghinga at pagtibok ng puso. Dahil dito ay nagawa niyang mabuhay kahit wala na ang ulo. Dahil sa kakaibang sitwasyon ay nagdesisyon si Lloyd at ang kanyang asawa na alagaan si Mike. Pinapakain nila siya gamit ang eyedropper na puno ng tubig at gatas at linisin ang kanyang lalamunan para makaiwas sa pagbara. Nakita nilang malusog pa rin si Mike at patuloy na lumalakas. Ang balita tungkol kay Mike ay mabilis na kumalat at maraming tao ang pumunta sa kanilang lugar para makita siya. Dahil sa pambihirang kwento ni Mike ay naging tanyag siya sa buong Amerika. Tinawag siyang The Headless Wonder Chicken. Maraming tao ang nagbayad para makita siya at isinama siya ni Lloyd sa mga exhibition sa iba't ibang estado. Ang kwento ni Mike ay naging inspirasyon sa marami dahil sa kanyang tibay at kakaibang kwento ng buhay. Ang pamilya Olsen ay kumita rin ng malaki mula sa palabas ni Mike. Subalit noong 1947, habang nasa biyahe patungong Phoenix, Arizona, ay natapos ang buhay ni Mike. Nabara ang kanyang lalamunan at dahil wala ang eyedropper upang linisin ito ay hindi na siya nailigtas. Sa kabila ng kanyang pagpanaw ay naiwan niya ang isang kwento na magpapatuloy sa alaala ng maraming tao. Ang kwento ni Mike ay hindi lang tungkol sa isang manok na nabuhay ng walang ulo. Isa itong kwento ng tibay ng buhay at misteryo ng kalikasan. Ipinakita nito na minsan ay may mga bagay na mahirap ipaliwanag ngunit nakakapagbigay ng pagkamangha at inspirasyon. Number 4, octopus. Sa kilaliman ng dagat ay may isang nilalang na puno ng misteryo at kakaibang ability. Ito ang octopus. Sa unang tingin, ito'y isang karaniwang hayop lamang na may malambot na katawan at 8 tentacles. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo ay nagtatago ang isang pambihirang katangian. Ang kakayahan nitong magpatuloy sa paggalaw kahit ito ay patay na. Ang octopus ay isang hayop sa ilalim ng dagat na kilala sa kanyang talino at kakayahang magbago ng anyo at kulay upang magtago sa mga mandaragit. Mayroon itong 8 tentacles na puno ng mga nerves na nagbibigay sa kanila ng kakayahang kumilos ng mag-isa. Sa halip na umasa sa utak tulad ng ibang hayop, ang octopus ay may tinatawag na distributed nervous system. Ibig sabihin, ang mga tentacles nito ay may sarili nilang isip na kayang magkontrol ng paggalaw kahit wala ang central command mula sa utak. Samantala, kapag ang octopus ay namatay, hindi agad natitigil ang paggalaw ng kanyang katawan, lalo na ang mga tentacles. Kahit maputol ang isang tentacles, ito'y gumagapang pa rin, kumakapit at tila may sariling buhay. Ang dahilan nito ay ang natatanging sistema ng mga nerves sa kanyang tentacles na patuloy na aktibo kahit wala ng buhay ang utak. Halimbawa, may mga mangingisda na nagkwento na ang octopus na nahuli nila ay gumagalaw pa rin sa kanilang lambat kahit patay na. Sa mga marine laboratories naman ay may mga eksperimento kung saan ang octopus na patay na ay biglang nagpakawala ng galamay na kumapit sa kagamitan ng mga sayantipiko. Ang mga paggalaw na ito ay likas na tugon mula sa mga nerves, hindi mula sa kanilang central brain. Maliban pa rito, ang octopus ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular sa Mediterranean Sea, Pacific Ocean at Indian Ocean. Sa mga lugar na ito, ang octopus ay mahalaga hindi lamang bilang bahagi ng marine ecosystem, kundi bilang inspirasyon sa agham at teknolohiya. Ang kakayahang gumalaw kahit patay na ay nagbibigay liwanag sa agham tungkol sa kung paano gumagana ang katawan ng hayop. Ang mga natutunan mula sa octopus ay ginagamit ngayon sa larangan ng robotics. Number 5, salamanders. Sa mga basang gubat at ilog sa Europe ay may isang kakaibang hayop na tinatawag na salamander. Kilala ito sa mga kwento at alamat bilang nilalang na parang hindi namamatay. Pero ano nga ba ang totoo sa likod ng mga kwento tungkol sa salamander? Ang salamander ay isang hayop na kamukha ng lizard pero bahagi ito ng mga amphibian tulad ng palaka. Madalas itong naninirahan sa mga basang lugar tulad ng sapa, ilog o ilalim ng mga bato. Ang kakaibang kakayahan ng salamander ay ang muling pagtubo ng mga naputol na bahagi ng katawan. Halimbawa,
pumaputol ang kanilang buntot o paa ay kaya nila itong palitan ng bago. Dahil dito ay parang hindi namamatay ang salamander sa paningin ng tao. Maliban dito, noong unang panahon ay naniniwala ang mga tao na ang salamander ay isang nilalang ng apoy. Sinasabi noon na kaya nitong mabuhay kahit nasa gitna ng naglalagablab na apoy. Ayon sa mga alamat, lumalabas ang salamander mula sa mga nasusunog na kahoy. Kaya inakala ng mga tao na nabuhay ito mula sa abo. Pero sa katotohanan ay nagtatago lang pala ang salamander sa basang kahoy. Kapag sinunog ang kahoy ay lumalabas sila para maghanap ng mas ligtas na lugar. At noong 1800s ay sinimulan ng mga sayantipiko ang masusing pag-aaral sa salamander. Natuklasan nila na ang totoo nitong kahangahangang katangian ay ang kakayahang mag-regenerate o muling magtubo ng mga naputol na bahagi ng katawan. Hindi lang buntot at paa ang kaya nilang ibalik. Kaya rin nilang ayusin ng ilang bahagi ng kanilang puso, utak at iba pang mahahalagang organ. Ang kakayahang ito ay bihirang makita sa ibang hayop kaya naging mahalaga ang salamander sa science. Bukod sa kakayahan nilang muling tumubo, kaya rin ang salamander na patigilin ng kanilang katawan kapag mahirap ang sitwasyon sa paligid. Halimbawa, kung masyadong malamig o tagtuyot ay bumabagal ang kanilang katawan at parang natutulog sila ng matagal. Kapag bumalik ang tamang kondisyon ay gumigising ulit ang salamander at bumabalik sa normal. Dahil dito ay nagmumuka silang parang nabuhay muli kahit na parang wala na silang buhay. Number 6. Frogs. Sa malalamig na gubat ng North America ay may isang uri ng frog na kayang magmukhang patay sa taglamig ngunit muling bumabalik sa buhay kapag bumalik ang init. Ang wood frog o Rana sylvatica ay isa sa mga kakaibang nilalang ng kalikasan. Sa taglamig ay tumitigil ang tibok ng kanilang puso, humihinto ang paghinga at nagiging matigas na parang yelo. Para sa marami ay mukha itong patay. Pero sa muling pagsikat ng araw ng tagsibol, ang frog na ito ay gumigising na parang walang nangyari. Kapag naramdaman ng wood frog na paparating na ang taglamig, ay naglalabas ang kanilang katawan ng maraming glucose na isang uri ng natural na asukal. Ang glucose na ito ay gumaganap bilang proteksyon sa kanilang mga cells laban sa pagyeyelo. Dahil dito kahit nagyeyelo ang kanilang dugo at balat ay hindi nasisira ang kanilang mga organs. Kapag natapos na ang taglamig ay unti-unting natutunaw ang yelo sa kanilang katawan at bumabalik ang kanilang normal na galaw na parang magic na bumuhay sa kanila. Noong unang bahagi ng 1900s ay napansin ng mga sayantipiko sa Alaska ang kakaibang kakayahan ng wood frog. Ginawa nila itong paksa ng pag-aaral para maunawaan kung paano nito nalalampasan ang malamig na klima. Natuklasan nila na ang wood frog ay isa sa mga nilalang na may likas na cryoprotection. Ito ay isang proseso kung saan ang kanilang katawan ay nag-a-adjust para mabuhay kahit nagyeyelo. Samantala, hindi lang lamig ang kayang lampasan ng mga wood frog. Napag-alaman din na kaya nilang mabuhay kahit sa matinding init o tagtuyot dahilan para higit pa silang pag-aralan. Ayon kay Dr. Kenneth Story, ang kanilang kakayahan ay nagbigay inspirasyon sa agham ng cryogenics na ginagamit ngayon sa medisina, tulad ng pag-preserve ng mga organs o dugo para sa transplant. Ang kakayahan ng wood frog na mabuhay sa tila imposibleng sitwasyon ay nagpapakita ng husay ng kalikasan sa pag-a-adjust sa mga hamon ng panahon. Sa mga lugar na malamig gaya ng Alaska, ang wood frog ay nagiging simbolo ng tibay at pag-asa. Ang kanilang kwento ay nagbibigay din ng inspirasyon sa science, lalo na sa mga pagsasaliksik kung paano maaring gamitin ang kanilang likas na sistema para mapabuti ang buhay ng tao. Number 7. Flies. Ang mga flies ay isa sa mga hayop na madalas nating makita, lalo na sa paligid ng nabubulok na pagkain, basura o patay na hayop. Ngunit sa likod ng kanilang karaniwang anyo ay may misteryo ang mga nilalang na ito, na tila kaya nilang mabuhay kahit matapos silang mamatay. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng kakaibang kakayahang ito? Ang flies ay isang uri ng insekto na may maikling buhay, na karaniwang tumatagal lamang ng 2 hanggang 4 na linggo. Sa panahong ito ay mabilis silang nagpaparami. Ang mga babaeng flies ay nangingitlog sa mga nabubulok na bagay tulad ng karne, prutas o dumi. Ang mga itlog na ito ay nagiging mga uod o maggots na siyang tumutulong sa pagkabulok ng mga bagay sa kanilang paligid. Noong sinaunang panahon ay napansin ng mga tao na sa mga nabubulok na karne o patay na hayop ay tila may lumilitaw na mga uod mula sa wala. Ang akala noon, ang mga uod na ito ay kusang nabubuo mula sa nabubulok na bagay. Isang paniniwalang tinawag na spontaneous generation. Subalit noong 17th century,
ay isang sayantipiko na nagngangalang Francesco Redi ang nagpaliwanag ng katotohanan sa likod ng misteryong ito. Si Francesco Redi, isang Italian doctor at sayantipiko, ay nagsagawa ng eksperimento upang patunayan na ang mga uod ay hindi basta-bastang lumilitaw. Nilagay niya ang mga piraso ng bulok na karne sa dalawang lalagyan. Ang isa ay iniwang nakabukas at ang isa ay tinakpan ng tela. Pagkalipas ng ilang araw ay nakita niyang nagkaroon ng mga uod sa bukas na lalagyan, ngunit wala sa lalagyang may takip. Napag-alaman niya na ang mga uod ay nagmumula pala sa mga itlog ng flies na iniwan sa bukas na karne. Ang simpleng eksperimentong ito ay nagbigay linaw sa misteryo ng pagkabuhay ng mga flies kahit matapos silang mawala. Ang katotohanan ay ang mga itlog ng flies na iniwan nila ang nagiging bagong buhay o mga uod na nagiging panibagong henerasyon ng flies. Ang impresyong ito ay nagmumula sa life cycle ng mga flies. Bago mamatay ang isang flies ay iniiwan nito ang mga itlog sa nabubulok na bagay. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, ang mga itlog ay nagiging mga uod. Kapag ito ay nangyari, mukhang parang bigla na lang may bagong anyo ng buhay sa paligid ng nabubulok na bagay. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ideya na ang mga flies ay may kakayahang muling mabuhay. Number 8. Turtles. Sa isang tahimik na dalampasigan ay naninirahan ng isang hayop na kilala sa kanyang mahabang buhay at hindi matatawarang tibay. Ito ang turtle. Ngunit bukod sa kanilang matibay na shell at kahangahangang lifespan ay mayroon silang isang nakakagulat at mahiwagang kakayahan. Ang tila magpatuloy na mabuhay kahit matapos ang kanilang kamatayan. Ang turtle na kilala rin bilang Testudines ay mga reptiles na matagal ng bahagi ng ecosystem ng mundo. Sa loob ng mahigit 200 million years, sila ay nag-evolve upang mabuhay sa lupa, freshwater at karagatan. Ang kanilang shell na likas na proteksyon laban sa mga mandaragit ay simbolo ng kanilang kaligtasan at katatagan. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang natatanging kakayahang magpatuloy kahit patay na ay nagdulot ng palaisipan sa mga sayantipiko at tao sa iba't ibang panahon. Kapag ang isang turtle ay namatay, maaaring gumalaw pa rin ang ilang bahagi ng kanilang katawan. Ang mga paa ay maaaring kumilos, ang ulo ay maaaring umangat at tila may buhay pa rin sa kanilang system. Sa iba pang pagkakataon, ang kanilang baga ay maaaring magpakita ng paghinga kahit wala ng tibok ang puso. Ang kababalaghang ito ay hindi dahil sa aktwal na buhay, kundi dahil sa kakaibang proseso sa kanilang katawan. Ang kanilang mga nerve cells ay nananatiling aktibo kahit ilang oras matapos ang kamatayan. Ito ay dahil ang mga turtles ay may pambihirang kakayahang magtiis sa kakulangan ng oxygen na resulta ng matagal na proseso ng evolution. Habang ang ibang hayop ay agad na tumitigil sa paggana kapag walang oxygen, ang katawan ng turtle ay patuloy na nagpoproseso ng energy mula sa natitirang lactic acid, dahilan upang magpatuloy ang ilang galaw. Ang mga kwento tungkol sa tila hindi namamatay na turtle ay matagal ng bahagi ng alamat at tradisyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Pilipinas, ang mga mangingisda ay may mga kwento tungkol sa mga turtle na patuloy na gumagalaw kahit pa sila'y napatay na. Gayun din sa West, ang mga naturalist mula sa 19th century ay nagtala ng mga observation ng parehong fenomena. Number 9. Snakes. Ang ahas ay isa sa mga pinaka-nakakakilabot na nilalang sa kalikasan. Bukod sa kanilang kamandag ay kilala sila sa isang kakaibang kakayahan, ang magpakita ng galaw kahit patay na. Maraming kwento ng mga taong nasaksihan ito at hanggang ngayon ay nananatili itong palaisipan. Pero bakit nga ba nangyayari ito? At ano ang kahulugan nito sa kalikasan at sa tao? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula kagubatan hanggang disyerto, ay makikita ang ganitong kababalaghan. Halimbawa, sa mga probinsya sa Asya ay may mga magsasaka at mga ngaso na nag-ulat na ang mga pinatay nilang ahas ay gumagalaw pa rin. May mga pagkakataong kahit natanggal na ang ulo nito ay kaya pa rin nitong kumagat. Ang mga ganitong kwento ay naitala na noon pa man sa kasaysayan. Sa mga sinaunang kultura ay madalas gamitin ang ganitong katangian ng ahas bilang simbolo ng buhay, kamatayan at misteryo. Subalit ang sikreto ng kanilang galaw ay nasa nerves ng kanilang katawan. Kahit patay na ang ahas ay nananatili ang ilang signal o kuryente sa kanilang mga kalamnan. Ito ay dahil ang nervous system nila ay hindi agad nawawalan ng activities. Kapag nahawakan ng katawan o ulo ng patay na ahas, ay nagre-resulta ito ng reflexive movement. Ang ganitong kakayahan ay parte ng evolution ng ahas. Sa ilang aspeto ay nakakatulong itong magbigay ng huling depensa laban sa kanilang mga kalaban, kahit patay na sila.
Halimbawa, ang ulo ng kobra ay maaaring kumagat pa rin ng ilang oras matapos itong mahiwalay sa katawan. Kaya naman delikado pa rin itong hawakan kahit wala ng buhay ang hayop. Kaugnay pa nito, maraming insidente ng mga tao ang nadala sa ospital dahil sa pagkagat ng ulo ng patay na ahas. Isang sikat na kwento sa India ang naglalahad ng isang mangangaso na natuklaw ng kobra kahit ilang minuto na itong naputol mula sa katawan. Ang ganitong mga pangyayari ay nagdulot ng takot at respeto sa ahas sa maraming kultura. Sa mga herpetologist o eksperto sa ahas ay mahalaga ang kaalamang ito. Tinuturo nito ang kahalagahan ng maingat na paghawak sa ahas, patay man o buhay. Isa rin itong paalala na ang kalikasan ay puno ng hindi maipaliwanag na misteryo. Number 10. Flatworms. Sa mundo ng kalikasan ay may isang kakaibang nilalang na parang may kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ito ang flatworm o planarian. Ang hayop na ito ay may kakayahang mabuhay muli kahit putulin o wasakin ang katawan nito. Ang kanilang kwento ay tila bahagi ng alamat, ngunit ito ay tunay at may malaking ambag sa larangan ng agham. Ang flatworms ay maliliit at flat na hayop na matatagpuan sa sariwang tubig, putik at lupa. Sa unang tingin ay simple lang ang kanilang itsura. Pero mayroon silang pambihirang kakayahan. Kapag naputol ang katawan nila ay tutubo ulit ang nawawalang bahagi. Halimbawa, kapag naputol ang ulo nila ay muling mabubuo ang katawan at ang naputol na katawan naman ay magtataglay ng bagong ulo. Kaya nilang mabuhay muli mula sa anumang bahagi ng kanilang katawan. Ang sikreto ng flatworms ay nasa kanilang espesyal na cell na tinatawag na stem cells. Ang mga ito ay parang mga manggagawa na kayang lumikha ng bagong bahagi ng katawan para palitan ang nasira o nawala. At noong 18th century ay isang sayantipiko mula sa Italy na si Lazzaro Spallanzani ang unang nakapansin ng kakaibang kakayahan ng flatworms. Sa kanyang eksperimento ay sinubukan niyang putulin ang katawan ng flatworm at nadiskubre niyang kaya nitong tumubo ulit ang nawawalang bahagi. Para sa mga tao noon, tila ito ay milagro. Samantala, sa paglipas ng panahon ay mas marami pang natuklasan tungkol sa flatworms. Noong 2012 ay isang grupo ng mga mananaliksik sa Amerika ang nakadiskubre na kahit durugin o patayin ng flatworms, ang kanilang mga natirang cells ay kayang bumuo ng panibagong flatworm. Ito ay patunay na tila hindi sila tuluyang namamatay at ang kanilang mga cells ay patuloy na gumagana upang magbuhay ng panibagong anyo. Ang kakayahan ng flatworms na mabuhay muli ay halos walang katulad sa mundo ng hayop. Kapag nahati ang kanilang katawan sa dalawa, bawat piraso ay magiging isang bagong flatworm. Hindi lang ito basta sugat na naghihilom, kundi ganap na muling pagbubuo ng buhay mula sa kahit saang bahagi ng kanilang katawan. Dahil dito ay naging mahalagang paksa sila sa mga pag-aaral tungkol sa regenerative medicine. Naniniwala ang mga sayantipiko na ang pag-aaral sa flatworms ay maaring makatulong sa tao, lalo na sa paggamot ng mga nasirang organs.